Ikaw ba ay walang natatanggap na OTP sa GCash? Today, bibigay ko sa iyo mga solution na pwede mong i-apply. And hintay mo sa dulo dahil pag hindi ito gumana, meron tayong pinaka-important na kailangan gawin. Kung ganito rin ang nangyayari sa iyo, kailangan mong itap yung resend pero wala ka pa rin nare-receive, don't worry. Ito yung mga solution na pwede mong subukan para makatanggap ka na ng OTP. Number 1, switch data to Wi-Fi. Kung may bagyo, maaaring mahina talaga ang signal at hindi ka makatanggap ng OTP. So, kailangan hintayin natin na okay din yung panahon. And number 2, try different device. Kung ang device mo hindi compatible sa GCash app, kailangan mong gumamit ng ibang device. Especially kung medyo low-tech yung ginagamit ng device, kailangan kasi yung device natin ay compatible talaga. Number 3, kung meron kang Gmail account sa iyong account, pwede mong itry na sa may Gmail yung verification. Try mo mag-request ng OTP through email. And kung hindi pa rin gumana, you can contact customer support. Pwede kang mag-submit ng ticket. Contact mo sila through email and pwede mo rin silang kontakin sa kanilang official sites. But make sure na tama yung pupuntahan mong sites nila para maiwasan ng pag-scam. Ito na yung sinasabi ko. Yung last option, kumuha ka ng replacement SIM card. Pag hindi gumana lahat at ayaw mo mag-submit ng ticket or mag-contact sa kanila, kailangan palitan mo na yung SIM card mo dahil maaaring luma na yung SIM card mo. Now, paano ko ba makakuha ng replacement SIM card? Well, simple lang naman yung mga kakailanganin mong ihanda. Kailangan mo maghanda ng isang valid ID or idala ka na din ng more than one. Pero, kailangan mong pupunta ng personal sa iyong network provider. So, ano ba yung network provider? For example, ito yung Globe, Smart, TNT, and marami pang iba. And meron silang form na ipapafill out sa'yo. Kailangan mo lamang sagutan yan. And within a day, makukuha mo na din yung iyong replacement SIM card. Take note po ha, personal po tayong pupunta sa ating network provider store. So, hindi tayo tatawag, kailangan personal tayong pupunta. Now, meron ka bang kailangan gawin sa iyong replacement SIM card? Yes po, kailangan siguraduhin natin na active yung SIM card na kinuha natin. Mas mainam bago tayo umalis sa ating network provider store, make sure na active at gumagana na yung ating SIM card para hindi na tayo babalik sa kanila. Pagka-insert mo ng SIM card sa device mo, sundin mo lang yung instructions na mababasa mo or lalabas sa iyong device. Minsan, hindi mo na kailangan i-register. Minsan naman kailangan mo i-register ang SIM card mo dahil lahat ng SIM card ngayon ay naka-registered na sa owner. Now, restart mo na yung device mo para naman ma-refresh and i-open mo na yung GCash app mo and i-input mo na nga yung GCash number mo. And itong replacement SIM card na kinuha mo, pareho yan sa numero ng iyong number dati. Kaya tinawag na replacement SIM card. And that's it. Pabubuksan mo na yung GCash account mo. Kung meron ka mga katanungan, iwan mo lang yan sa ating comment section. Thank you for watching. Bye!